Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, Yahweh, for He is forever faithful, He is forever loving, He is forever just and righteous, and He keeps His promises to His children. And I exalt the name of Jesus Christ, my Savior and Redeemer. Because now we have a hope and a future. Because of His precious blood that was shed on the cross. He loves us so much that He was willing to sacrifice His life for His friends. We are the friends of Jesus Christ. And He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. And so we must glorify the name of Jesus Christ. For if we glorify the name of Jesus Christ, we are glorifying the name of our Father. And when we glorify the name of our Father, we are glorifying the name of Jesus Christ. And our Father exalted the name of Jesus Christ above all names. That's the kind of Father that we have. Loving, amazing, awesome, merciful, and full of grace. Last time we read Joshua chapter 13 and Joshua chapter 14. So dito sa Joshua chapter 13, Joshua was already old and advanced in years. Matanda na si Joshua. At meron pa silang mga kinonquer na land. At dito nabanggit yung mga Gittites, Ashkelonites, Ashdodites, Gazites, Ekronites, and Avites. Mga Philistines to, sa kanila yung mga giant, no? Especially dito sa Gittites or lahi ni Gath. Dito si Goliath galing. So si Goliath ay isang Gittites, no? So paano ba nahati ang kanilang inheritance? Yung lot kasi 'di ba ang dami nilang na-conquer na land, maraming binigay sa kanilang lupain si Almighty Father. Malawak. So paano nahati? It is by lot, no? Nahati by lot. Kaya ang up to now, ang tawag natin sa mga lote ay block 10, lot, gano'n. Mga lote, di ba? So, dito galing yung salita na nakuha natin. No? At saka, basahin natin dito sa Joshua chapter 14. Their inheritance was by lot, as the Lord had commanded by the hand of Moses, for the 9 tribes and half the tribe of Manasseh. For Moses had given the inheritance of the 2 tribes and the half tribe on the other side of the Jordan, but to the Levites he had given no inheritance among them. So walang inheritance ang Levites. Ang may inheritance ay si Ephraim, at ang lahi ni or ang tribe ni Joseph ay tribe ni Manasseh. So the Lord had commanded by the hand of Moses. Paano yung sinabing by the hand of Moses? So ito ay bunutan, no? Kasi dito sa Acts chapter 1 verse 26, and they cast their lots, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Nagbotohan sila. So dito rin galing yung salitang ballot, no? Kasi natin yung lot, no? Yun yung root word, or yung allotment or lottery. So yun yung portion. So dito, nanalo si Matthias sa Acts chapter 1 verse 26 dahil siya ang pinili ni Almighty Father. Sa Matthew chapter 27 verse 35,
yung garment naman ni Jesus Christ, ang ginawa ng mga nag-crucify sa kanya, basahin natin, then they crucified him and divided his garments, casting lots, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, they divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. So, ganun ang paghahati ng lupa. Sa Proverbs chapter 16 verse 33, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Lahat ng decision galing kay Almighty Father. So yung kahit nag-cast sila ng lot, lahat ng decision pa rin kay Almighty Father. Like sa election, nagbobotohan, nagka-cast kayo ng lots sa ballot boxes, or meron ba bang ballot boxes ngayon? So yun ay kahit na nagbobotohan, si Almighty Father pa rin ang nagdidesisyon dahil wala namang government na maitatayo kung hindi si Almighty Father ang nagdidesisyon. Lahat nagdidesisyon, wicked man ang government na yun o hindi. Okay? So yun ang kung paano mahati yung mga inheritance ng mga Israelites. At si Caleb, ang nagmana siya ng isang portion, Hebron. Yung Hebron, yun yung Kirjath Arba, na doon nakalagay si Sarah na asawa ni Abraham. Dahil ang Hebron or ang Kirjath Arba ay nag-exist na nung time pa ni Abraham. So, originally talagang kay Abraham yung lupain. Okay? Kaya lang nagkaroon ng mga tao dahil nga umalis ang mga Israelites, nagkaroon ng famine. Yung 70 sila, di ba, na tao. Umalis sila dun sa kanilang lupain. Pero originally kanila talaga yun, bigay ni Almighty Father. At bumalik lang sila. Okay? Dahil kailangan nilang matuto. So tayo, kailangan nating matuto. Nandito tayo ngayon sa wilderness. So basahin natin itong Joshua chapter 15. So this was the lot of the tribe of the children of Judah according to their families. Siyempre, dahil hindi na si Judah, kundi yung kanilang descendants na ang magmamana. Dahil wala na siyempre si Judah. Wala na yung mga 12 na descendants ni Jacob. Kasi nga, maraming taon na ang nagdaan. No? Na nagdaan na yung 400 years na nandun sila sa Egypt. And then 40 years pa sa wilderness. Kaya, mga bagong generation na yung makakatanggap ngayon ng lot. So this was the lot of the tribe of the children of Judah according to their families. The border of Edom at the wilderness of Zin southward was the extreme southern boundary, and their southern border began at the shore of the seas of the Salt Sea from the bay that faces southward. Then it went out to the southern side of the ascent of Akrabim, passed along to Zin, ascended on the south side of Kadesh Barnea. Tandaan yung Kadesh Barnea. Passed along to Hezron, went up to Adar, and went around to Karka. Verse 4. From there it passed toward Azmon and went out to the brook of Egypt, and the border ended at the sea. This shall be your southern border. Verse 5. The east border was the Salt Sea as far as the mouth of the Jordan, and the border on the northern quarter began at the bay of the sea at the mountain of the Jordan. Verse 6. The border went up to Beth Hoglah and passed north of Beth Araba, and the border went up to the stone of Bohan, the son of
Reuben. So kung i-check nyo yung map ngayon ng Israel, yun yung inheritance nila. Pero hindi yung map ngayon, hindi na natin makikita kung paano yung pagkakahati-hati. Ang makikita na lang natin ngayon kung nasaan yung Jerusalem. Kasi 'di ba nung time na nanggaling sila as captives from Babylon and Assyria, doon sila nag-convene sa Jerusalem, no? And from Jerusalem, kumalat na doon yung mga Israelites at yung binalikan nila yung kanilang mga lupa. Pero halo-halo na sila, syempre. Hindi na sila yung pure, kundi may halo ng ibang mga lahi. Dahil may mga tao na ayaw na rin umalis sa kanila kahit hindi sila lahi ni Jacob, no? Mababasa natin dito. Verse 7, Then the border went up toward Debir from the valley of Achor, and it turned northward toward Gilgal, which is before the ascent of Adumim, which is on the south side of the valley. The border continued toward the waters of En-Shemesh and ended at En-Rogel. And the border went up by the valley of the son of Hinnom to the southern slope of the Jebusite city, which is Jerusalem. So sakop ng Jerusalem yung Jebusite city, no? Nabasa natin to sa Joshua chapter 11 verse 20. Nakalagay sa Joshua chapter 11 verse 20, Then it happened while Joshua and the children of Israel made an end of slaying them with a very great slaughter, till they had finished, that those who escaped entered fortified cities. So yung mga taong nakatakas dito sa Joshua chapter 11, nagpunta sila sa mga fortified cities. So may mga tao dito sa Jebusite city na kahit hindi sila Israelite, no? Ayaw na nilang umalis. Kaya naka-merge nila, naging asawa nila, nagkaroon sila ng pamilya. The border went up to the top of the mountain that lies before the valley of Hinnom westward, which is at the end of the valley of Rephaim northward. So yung Rephaim, giants. Pero wala na yung mga giants. Napunta na lang doon sa parte napunta na sa parte ng mga Philistines, no? Kaya nga ang nakalaban ni David, si Goliath, isa siyang giant. Ang mataas siya, no? 9 feet 9 inches. Mabigat ang kanyang anong coat ba yon? Nagawa sa ano ba sa magawa yon? Bronze, no? 54 kilos. Verse 9, Then the border went around from the top of the hill to the fountain of the water of Nephtoah, and extended to the cities of Mount Ephron, and the border went around to Bela, which is Kirjath Jearim. Kirjath means city. Yung Kirjath Arba, city of Arba. City na tatay ni Anak, na si Anak ay may lahing Nephilim, no? Anakim, or may nalahi siyang giant. Verse 10, Then the border turned westward from Bela to Mount Seir, passed along to the side of Mount Jearim on the north, which is Chesalon, went down to Beth Shemesh, and passed on to Timnah. So dinedescribe dito yung vicinity ng kanilang mga nasakop na lupa na originally ay talagang kanila naman, no? Verse 11, And the border went out to the side of Ekron northward. Then the border went around to Shikron, passed along to Mount Bala, and extended to Jabneel, and the border ended at the sea. The west border was the coastline of the Great Sea. This is the boundary of the children of Judah, all around according to their families. So, dinidescribe dito yung land ni Judah.
So, yung land ni Judah, sakop nun yung Jerusalem. Hanggang ngayon, sakop pa rin ng Jerusalem. So, yung pag makikita mo yung mapa ng Israel now, yung makikita mo mga malalapit na city doon, yun ay Judah, no? Pero dahil nga sa nag-merge na sila, halo-halo na sila. Naging isa na sila. Hindi na sila 12 tribes. Nag-merge na sila lahat. So, parang tayo to. Okay? Wala nang Jew. Wala na ring Gentiles. Magma-merge tayo lahat. Dahil tayong lahat ay anak ni Almighty Father. Verse 13. Now to Caleb, the son of Jephunneh, he gave a share among the children of Judah. So yung share ni Caleb, nandun sa share ni Judah, merong sariling parte si Caleb doon. Pero kadikit pa rin ng lupa ni Judah, according to the commandment of the Lord to Joshua, namely Kirjath Arba. So itong si Arba, literally means 4, na binanggit sa Joshua chapter 14 verse 15. Binanggit na siya yung greatest man among the Anakites. Bakit sinasabing greatest? Among the Anakites, si Arba, na tatay ni, anak ni, father of Anak pala, sorry, tatay ni Anak, si Arba. Kasi nga, siya ay malaki. Pag sinasabing ditong sa Bible na greatest or mighty, ibig sabihin, malaking tao. Sa Joshua chapter 15 na to, no? Ito ay isang giant siya. Pag sinasabing anak or Anakim or Nephilim, iisa lang yung Anakim or Nephilim, meaning giant yon. May mga giant. Nakalagay sa Bible, yun ay galing sa mga fallen angels. May lahi sila ng fallen angels dahil nakitabi sila or nakipag-copulate sa mga humans na babae. Kaya nagkaroon ng giant. Okay? Nasa, ano nila yan, nasa dugo. Pero minsan nawawala na, no? Pero ngayon may mga nakikita pa rin tayong mga taong matatangkad, sobra na kakaiba. Meron silang lahi, no? Nasa genes ng tao 'yon. Alam niyo yung genes, 'di ba? G-E-N-E-S. Nahalo na. Na hindi pangkaraniwan na akala ng iba it's abnormality. Hindi naman. Kasi di ba merong dwarfism and giantism. Hindi yun abnormality, yung giantism. Kasi nasa lahi ngayon. Okay? Kaso nga lang, pag napapansin nyo ngayon yung mga may giantism, mahina na sila. Hindi na sila gaya ng dati na malakas. Weak na yung mga bones nila. Brittle na. No? Verse 14, Caleb drove out the 3 sons of Anak from there, Sheshai, Ahiman, and Talmai, the children of Anak. Then he went up from there to the inhabitants of Debir. Formerly, the name of Debir was Kirjath Sepher. So, sinasabi ko, no, kanina, Kirjath means city. And Sepher means book or writing. Nakikita niyo yung word, Sefer. Pag tinagalog mo yung libro, anong tawag sa libro sa Tagalog? Libro? O sipi? Di ba sipi? May Tagalog eh. Paglilimbag ng sipi. Malalim na Tagalog. So, tignan mo, may pagkakapareho sa Sefer, sa sipi, di ba? Kasi nga, yung language natin, nag-evolve. So, itong word na to ay ancient, no? Ancient language. Nabanggit natin yung ancient language. Kasi yung mga names dito, may mga ibig sabihin. Ngayon,
May mga taong hindi naniniwala sa speaking in tongues. Okay? May mga taong hindi naniniwala. Mga Christian pa man din, hindi sila naniniwala. Sinasabi nila na dapat naiintindihan naman yung speaking in tongues kasi bakit sila yung nasa Book of Acts. Sabi nila, naiintindihan namin sinasabi nila. Basahin nyo sa Book of Acts yung nag-speak in tongues yung mga followers of Jesus Christ doon nung ibinigay sa kanila ang Holy Spirit. Naiintindihan nila yung speaking, yung salita na sinasalita ng mga tao habang nagpe-pray sila. Nung time na yon, ang salita ay mga ancient. So ngayon, yung Holy Spirit, ngayon, ganun pa rin, hindi nagbabago. Walang makakaintindi sa ngayon ng, kung merong mag-speaking in tongues ngayon, walang makakaintindi. Kasi nag-iiba ang salita, nag-evolve ang mga salita natin. Pero, naiintindihan ni Almighty Father yon. Naiintindihan ni Jesus yan. Dahil yon ay salita ng Holy Spirit, naiintindihan yon. May mga tao, sabi, hindi naman namin naiintindihan, hindi naman namin matranslate sa kung anong language. Siyempre, it's an ancient language. Maraming mga ancient language, hindi naiintindihan ng tao. At hindi imposible kay Almighty Father yon. Ang mga tao kasi gusto din lagi ng rational, hindi natin maintindihan yan. So, walang speaking in tongues kasi iba yung words eh. Hindi natin matranslate. Hindi nyo matatranslate yun hanggat wala sa inyo yung spirit of sa gifts, no, is a gift of translating different tongues. Kaya merong speaking in tongues. Hindi lang maiintindihan ng mga tao sa ngayon, kahit na anong language, kasi ancient language yun. Kagaya nitong Sefer, no? na nag-evolve na yung salita CP in Tagalog. Pero dito Sefer. So hindi maintindihan. Pero kung ang isang tao ay merong gift of translating or interpreting different tongues, maiintindihan niya yon. At pag nag-speaking in tongues ang tao, merong words. Naiintindihan ko kasi Yeshua, ganon. Si Almighty Father, meron din yung word niya na Yahweh, meron din. Okay? Kaya, totoo yung speaking in tongues. At ang nakakaintindi nun, si Almighty Father, si Jesus Christ. At ang Holy Spirit. Nag-uusap yung Spirit natin. At yung Spirit ni Almighty Father, nagiging kaisa natin. Hindi yun imposible. Dahil kay Almighty Father, walang imposible. Sa tao may imposible. Kasi hindi maintindihan ng tao, akala ng tao matalino na siya. Hindi niya naiintindihan yung wisdom ni Almighty Father. Hindi maiipaliwanag ng tao. Pero si Almighty Father, full of wisdom. Siya yung Alpha and Omega. The beginning and the end. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Gaya nitong Sefer na to. Na pag nag-evolve na yung word, pero pag in English, it's book or writing or scroll or document. Ngayon, sa Tagalog, meron tayong sitang CP na masyadong malalim na ng word, hindi rin maiintindi ng tao. Meron pa bang nakakaintindi ng sitang CP? Wala na, di ba? Or meron pa ba? Mga matanda na ako, ha? So, kaya itong mga words na to, bawat isang lugar galing sa name ng tao or description ng tao or kung ano yung pangalan ng kanyang mga ninuno, no? Doon galing ang mga names or description ng lugar. Ha? Ganon ang, kung kayo ba, ano bang mga names ninyo? Gaya ng surname natin, syempre galing sa mga sa mga ninuno natin, patriarchal kasi tayo. Kaya yung mga surnames natin galing sa mga
tatay natin. Hindi, sasabihin niyo, hindi, galing sa nanay ko yung surname ko eh. Sabihin niyo. O yung nanay niyo, saan galing yung surname niya? Sa tatay niya, di ba? Galing din sa nanay niya. O yung nanay ng nanay niya, saan galing yung surname? Sa tatay yan, di ba? Oh. So, ulit yata ito, no? Verse 16, and Caleb said, he who attacks Kirjath-Sepher and takes it, to him I will give Aksa, my daughter, as wife. Kaya lang tayo balik ko lang, no? Kaya tayo napunta sa speaking in tongues, kasi nga, may napanood ako na hindi siya Christian siya, hindi siya naniniwala sa speaking in tongues. And then, itong word na Sepher nga, nag-evolve, lahat ng mga words. Yung mga etymology, i-check niyo yung lahat ng mga words, etymology, makikita niyo doon, hindi niya maiintindihan eh. Kasi nga ancient language na. Ngayon, kung i-record mo, nag-speaking in tongues, i-record mo, tapos i-translate mo, lagot ka sa Holy Spirit, hindi mo nilarespeto ang Holy Spirit, hindi ka naniniwala sa Holy Spirit. Ang kaparusahan, walang, hindi na papatawad ang kasalanan kapag nagkasala ka sa Holy Spirit. Nakalagay sa Bible yon. Okay, balikan natin itong verse 16 ng Joshua. In-explain ko lang kung bakit tayo napunta sa speaking in tongues, no? Verse 16 ng Joshua, chapter 15, and Caleb said, he who strikes or attacks Kirjath-Sepher and takes it to him, I will give Aksa, my daughter, as a wife. Sabi ni Caleb, kung sino man ang mag-a-atake sa city ng Sepher, yung kanyang anak na si Aksa, ibibigay niya bilang asawa. So parang premyo. O premyo, yung anak ko gagawin kong premyo. Iatakihin nyo yung Kirjath. Sino ba ang malakas ang loob dyan? Verse 17. So Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it. So si Caleb may brother, si Kenaz. So si Othniel, pamangkin ni Caleb, no? So magpinsan si Aksa tsaka si Othniel. So Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it, and he gave him Aksa, his daughter, as wife. Verse 18. Now it was so, when she came to him, that she persuaded him to ask her father for a field. So she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, what do you wish? Anong hiniling mo? Tinanong ni Caleb kay Aksa. Kasi nga ibinigay siya bilang premyo. Dahil nga sa si Othniel, he attacked Kirjath-Sepher at promised ni Caleb na ibibigay yung kanyang daughter na si Aksa. So itong si Aksa naman, ay binigay akong premyo, maghihingi na lang ako ng sa tatay ko, ba't niya binigay niya ako sa ginawa akong premyo. So she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, what do you wish? Verse 19, give me blessing, since you have given me land in the south. Give me also springs of water. So he gave her the upper springs and the lower springs. Binigyan mo kami ng lupa sa south. Ngayon, bigyan mo rin kami ng tubig. No? Kaya meron silang upper springs and lower springs na lupa. Verse 20, the cities of Judah, itong verse 20, no? And madami ang cities of Judah. Verse 20, this was the inheritance of the tribe of the children of Judah according to their families. The cities at the limits of the tribe of the children of Judah toward the border of Edom in the south were Kabzeel, Eder, Jagur, Kaina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Ithnan. So ito yung mga names ng mga tao, no? Usually ng mga taong tumira doon, or description ng lugar. Kung meron bang mga puno or vegetation, no? Zeph, Telem, Bealoth, Hazor, Hadata, Kerioth, Hezron, which is Hazor, Amam, Shema, Molada, Hazar, Gada, Heshmon, Beth Pelet. Beth means house, diba? Beth Pelet.
Hazar Shual, Beersheba, Bizjolda, Baalam, Ijim, Ezem, Iltolad, Chezil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaoth, Shilem, Ain, and Rimmon. All the cities are 29 with their villages. Ano ba yung mga villages? May city na, may village pa. So yung city, ano ba yung village? Isang subdivision, isang barangay. Yan ang counterpart sa ngayon. Okay? In the lowland, Eshtaol, Zora, Ashnan, Zanoah, and Ganem, Tapwa, Enam. Jarmuth, Adulam, Soko, Azeka, Saraim, Aditaim, Giderotaim. 14 cities with their villages. So 14 cities, merong mga barangay or subdivision. Counterpart ngayon. Malaking lugar, no? Zenan, Hadasha, Migdalgad, Dileyan, Mizpah, Joktil, Lakish, Bozka, Eglon, Kabon, Lamas, Kirlish, Gederoth, Bethdagon, Naama, and Makeda. 16 cities with their villages. Libna, Ether, Asham, Jita, Asna, Nehib, Kaila, Azib, and Maresha. 9 cities with their villages. Ekron, with its towns and villages. From Ekron to the sea, all that lay near Ashdod, with their villages. Ashdod with its towns and villages, Gaza with its towns and villages as far as the brook of Egypt, and the Great Sea with its coastline. So, ngayon, ngayon yung Gaza, pinag-aagawan ngayon, di ba? Hindi wala pa rin katahimikan sa Gaza ngayon. Pero, yung lupa na yun ibinigay ni Almighty Father sa tribe ng Judah. Pero bakit may gulo pa rin na nangyayari hanggang sa ngayon? Because of the disobedience of the people. They don't want to acknowledge Jesus Christ. Kaya nagsasuffer ang mga tao sa Israel. Ashdod with its towns and villages, Gaza with its towns and villages as far as the brook of Egypt, and the Great Sea with its coastline, and in the mountain country, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjath Sanam, which is Debir, Anab, Eshtemo, Anim, Goshen, Holon, and Gilo. 11 cities with their villages, Arab, Duma, Esyan, Janum, Beth Tapua, Afeka, Humta, Kirjath Arba, which is Hebron, and Zeyor. 9 cities with their villages, Maon, Carmel, Zip, Juta, Jezreel, Jokdeam, Zanoah, Kain, Gibeah, and Timnah. 10 cities with their villages. Judah lang ito, no? Ang lawak ng kanilang lupain. So, i-check nyo yung ancient map ng Israel. Makikita nyo doon, malaki yung sakop ng Judah. Dahil na rin kay Caleb, dahil yung kay Caleb, sakop din ng Judah yon, no? Halhol, Bethzor, Gedor, Maarah, Beth Anoth, and Elketon, or Eltekon. 6 cities with their villages, Kirjath Baal, which is Kirjath Jarim. Jarim means forest or honeycomb. Kaya city of honeycomb, dati ang kanyang name. And Rabbah, 2 cities with their villages. In the wilderness, Beth Araba, Medin, Sekaka, Nibshan, the city of Salt, and Gadi. 6 cities with their villages. As for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive them out, but the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem to this day. So ayaw umalis ng mga Jebusites. Pinapaalis sila dahil lupa yon ng Judah. Hindi sila mapaalis, yung mga Jebusites. Kaya naka-merge na ng mga tao sa Judah, ng mga anak nila
Judah, anak ni Perez, anak ng kapatid ni Perez, naka-merge na nila yung mga tao. Kaya wala nang pure-blooded na anak ni Judah. Wala na, kasi may naka-merge na sa kanila mga Jebusites. No? Tsaka nagtago sa city yung mga tao dahil nga sa battle, nagtago sila sa fortified city. Fortified city itong Jerusalem. So hindi na sila lumaban. Yung mga nandito na tao dahil alam nila na matatalo sila. So dito tayo sa Joshua chapter 16. Ito naman yung portion of Ephraim and Manasseh, half ng tribe ng Manasseh, or half of the portion of Manasseh. The lot fell to the children of Joseph from the Jordan by Jericho to the waters of Jericho on the east, to the wilderness that goes up from Jericho through the mountains to Bethel. Pero ngayon, lumiit. Nawala na yung land ni Manasseh. Lumiit yung Israel. Iko-compare mo yung map ng Israel noong una. Malaki ang map ng Israel noong una. Yung ancient map, nung time na binibigay ni Almighty Father ang lupa sa kanila, malaki ang sakop nila. Pero ngayon, lumiit na. Naging itong West Manasseh, East. Yung East Manasseh, yung East Manasseh, nasakop na ng Jordan ngayon. Country ng Jordan, okay? Bakit nangyari yon? Ito yun nangyari yun dahil sa sinakop ng Babylon and Assyria, natalo sila. So nawalan sila ng lupa, nabawasan ang kanilang lupa. Kaya nung bumalik sila sa kanilang land from captivity, lumiit na yung kanilang lupa. Doon sila nagtipon-tipon sa Jerusalem, and then from there, doon ulit lumawak ang kanilang lahi. Nabasa natin yun, di ba, sa Ezra at saka sa Nehemiah, no? Verse 2, then went out from Bethel to Luz, passed along to the border of the Arkites at Ataroth. Naintindihan niyo ba? Hindi. Sino nakakaintindi? Wala namang nanonood sa akin, Nanay ko kaya naintindihan ako. Verse 3, and went down westward to the boundary of the Japhletites, as far as the boundary of Lower Beth Horon to Gezer, and it ended at the sea. So the children of Joseph, Manasseh, and Ephraim took their inheritance. So wala nang inheritance si Joseph, no? Kasi napunta na sa kanyang dalawang anak na si Manasseh at si Ephraim. Kasi dalawa lang naman ang anak niya. At nagkaroon sila ng kanilang sariling inheritance. Dahil yung inheritance ng Levites, hindi sila nabigyan ng inheritance. Binigay ang inheritance sa land kay Ephraim dahil si Ephraim ay blines ni Jacob. Ngayon, si Almighty Father, gusto niya yung Levites. Bawat tribe, merong mga Levites na nandun. Dahil yung mga Levites nga sa kanila manggagaling yung priest and high priest. Okay? Kaya sa tribe ni Judah, may nakatira din na Levites. Sa tribe ni Dan, may nakatira ng Levites. Sa tribe ni Reuben, may Levites. Sa tribe ni Manasseh, nakakalat ang mga Levites all over the land of Israel. Pero ang may part ng, or portion ng, or lot, ay kay Manasseh at saka kay Ephraim. Yung kay Manasseh, yun ay kay portion ni Joseph. At yung kay Ephraim, yun ay portion kay Levi. Naintindihan ninyo? Verse 5, the border of the children of Ephraim, according to their families, was thus. The border of their inheritance on the east side was Ataroth Adar, as far as Upper Beth Horon. And the border went out toward the sea on the north side of Mikmetha. Then the border went around eastward to Tanath Shiloh, and passed by it on the east of Janoah. Verse 7, then it went down from Janoah to Ataroth,
and Nara reached to Jericho and came out at the Jordan. Verse 8, the border went out from Tapua westward to the brook of Cana, and it ended at the sea. This was the inheritance of the tribe of the children of Ephraim, according to their families. The separate cities for the children of Ephraim were among the inheritance of the children of Manasseh. All the cities were their villages. Kasama yung mga barangay or subdivision. Verse 10, and they did not drive out the Canaanites who dwelt in Gezer, but the Canaanites dwell among the Ephraimites to this day and have become forced laborers. So yung mga tao na hindi nila napaalis, yung mga tribes na hindi nila napaalis, dahil hindi na lumaban, pero sumuko sila. They gave up. So they became forced laborers. So kung forced laborers sila, pwede rin silang makapangasawa ng Ephraimites at ng ano ba tawag ito? Manassehites. Ganon. Okay? So dito sa lote or sa lot or sa portion ni Ephraim, nandito yung Samaria ba yun? Kay Manasseh ba yun? Manasseh. Map. Dati malaki talaga ang lupa nila. No? Lumiit lang. Pero hindi nila ngayon nasakop yung dito sa Bible nakalagay kanila na rin yung Ashdod, Ashkelon, Gaza. Pero hindi nila napalis. Hindi sila naging successful. Hindi nila na-conquer lahat dahil alam ni Almighty Father. Mag-disobey sila at the Lord God purposed it to happen. Dahil nga may hindi tinatanggap ng mga Israel. Karamihan sa kanila si Jesus Christ. So yung Samaria, sakop siya ni Manasseh. Kasi alin sa dalawa. So Samaria, mga nakatira doon ay Samaritans. Hindi napaalis yung mga tao na nakalagay sa Samaria. Hindi sila pure na lahi ni Israel. Kaya dahil sa hindi sila pure, iba ang tingin sa kanila ng mga pure na Jew. So meron silang pride, no? Prideful sila. Kaya pinagalitan sila ni Jesus Christ dahil prideful sila. Dahil ang tatay natin humble. Jesus Christ humble also. Kaya nung pinanganak si Jesus Christ dito sa mundo, hindi siya ipinanganak ng mayaman. Kahit pwedeng gawin ni Almighty Father yun, hindi niya hinayaang maging mayaman si Jesus Christ dito sa mundo dahil iba ang mundo ni Jesus Christ. So tayo, iba rin ang mundo natin. We are not of this world. Nandito lang tayo sa mundo na to to learn lessons para matuto tayo. The Holy Father is teaching us to follow Him. To follow the teachings of Jesus Christ.
to get our inheritance, our real inheritance, yung lugar that's really flowing with milk and honey, pure bliss and abundance, may joy and peace and contentment. So, yung mga bagay dito sa mundo, it's only temporary. Gaya nitong lupa na binigay ni Almighty Father sa mga Israelites. Ano to? Isang example lang to for us. So, lahat ng bagay dito ay temporary. Pero, merong counterpart na ipinapakita si Almighty Father para maintindihan natin yung real purpose natin dito sa mundo. Ano ba yung real purpose natin dito sa mundo? Yung real purpose natin dito sa mundo is to worship our Father, to obey our Father, because we are in His inheritance. Maging kagaya na nga nakalagay sa Book of Revelation, di ba? Merong pearl doon, bawat gates na nakalagay. Ano ang ibig sabihin ng pearl na yon? Na yung pearl, bago maging isang magandang pearl, isa yung pangit na bagay, madumi, dumi yun sa oyster. Ngayon, para maging maganda yung pearl, para hindi masaktan yung oyster, kino-coat ng pearl ng laway, kino-coat ng oyster ng laway niya yung pearl hanggang nakaka-irritate pa yung dumi sa loob ng oyster. Labas ng laway yung oyster at kino-coat niya yung dumi sa pearl. Kaya nagiging pearl siya. Kaya nagiging bilog siya. Dahil naglalabas ng laway or nagsisikret ng liquid yung oyster para sa pearl, para hindi siya mairita. So, ganon din tayo. Tayo ay alikabok, dumi. Pero, para maging valuable tayo dahil kay Jesus Christ, yung dugo ni Jesus Christ, nililinis tayo, tatanggal ang ating impurities, nang sa ganun makapasok tayo sa real purpose natin, ang purihin si Almighty Father, makapasok sa kanyang kingdom na hindi matatapos, it will never end. Makuha natin ang ating inheritance. Yun ang real purpose natin kung bakit tayo nandito sa mundo. Akala ng iba, ang real purpose nila ay kailangan yumaman ako, itong real purpose ko. Kailangan maging sikat ako, itong real purpose ko. Hindi yan ang real purpose natin. Temporary lang lahat ng bagay. Ang real purpose natin is to worship our Father. Because we are His treasures. Tayo ang treasure niya. Ayaw ni Almighty Father mawala ang kanyang treasure. Ayaw ni Almighty Father mawala ang kanyang pearls. Tayo yung pearls ni Almighty Father. Tayo ang kanyang pinaka-ingat-ingatan. Kaya tinuturuan niya tayo. May mga sample ng ginawa si Almighty Father. Isinampolan na tayo. Nakikita niya ba yung mga sample? Gaya nga itong yung tribes, no, na napunta sa bondage of sin and shame sa Egypt. So sample yun for us. Hindi ba natin nakikita? Hindi ba nakikita ng tao yun? Hindi nakikita ng tao yun kasi hindi nila sinisik si Almighty Father. Now, if we seek our Father, we will know what our purpose is. Our purpose is to love our Father. That's our mission. All the things in this world, mawawala, mananakaw, masisira, mabubulok. Sino lang ang stable, hindi nasisira? Sino lang ang for all eternity? Si Almighty Father. Kaya, paano tayo mapupunta sa tatay natin? Lalapit tayo kay Jesus Christ because He is our only mediator to the Almighty Father. Yun ang real purpose natin, to worship our Father. That's our mission. To be faithful to Him. Kaya dito pa lang sa lupa, kine-check na ni Almighty Father, magiging faithful ba ang anak kong to sa akin? Magtitiwala ba ang anak ko na to sa akin? Kasi si Lucifer,
prideful, ambisyoso. Ngayon, itong mga anak ko ba nandito sa lupa, may mga trials and tribulations sila, pinupurify sila, i-check natin, may quality control. Kung ano man nangyayari sa buhay natin sa ngayon, the Lord purpose it to happen. Dahil ang mission talaga natin ay sa Kanya. Yun ang final natin na pupuntahan. Na sana maintindihan natin. Hindi yung mga bagay dito sa mundo na to. Yung mga bagay dito sa mundo na to nakakapag nagiging dahilan para magkasala tayo. Napapalayo tayo sa tatay natin. Ngayon, para mapalapit tayo sa tatay natin, saan tayo titingin? Kay Jesus Christ. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, paano ba namuhay si Jesus Christ? Paano ba ang ginawa ni Jesus Christ nung sinaktan siya ng mga tao? Isinumpa ba niya? Hindi. Paano ba ang ginawa ni Jesus Christ nung may mga taong nagugutom? Paano ba ang ginawa ni Jesus Christ sa pagtatanggol niya kay Almighty Father? Nung yung mga tao ay nanghihingi ng pera, ano ba ang ginawa ni Jesus Christ? Nanghingi ba si Jesus Christ ng pera? Hindi. Hindi siya nanghingi ng tithes. Alam niyang sa Levites yun. Si Paul ba nanghingi ng tithes? Hindi, alam niya sa Levites yun. Si Peter, wala. Dahil yung tithes is for the poor, the homeless, the widows, the orphans. So, anong turo sa atin ni Jesus Christ? Tumulong tayo. Itrato natin na tayo yun, yung mga kapwa-tao natin. Kung ano ang pagmamahal natin sa sarili natin, ganoon din ang pagmamahal natin sa tao. At paano natin magagawa yun? Magagawa natin yun dahil sa pagmamahal natin kay Almighty Father. Lahat balik kay Almighty Father. Kasi lahat ng goodness, si Almighty Father. Righteousness, si Almighty Father. Just, si Almighty Father. Merciful, si Almighty Father. Lahat nakaturo kay Almighty Father. Lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, tinuturo niya si Almighty Father. Kaya si Jesus Christ, siya ang gagayahin natin para makapunta tayo, makalapit tayo sa tatay natin. Dahil si Jesus Christ, He is holy. Hindi siya nagkasala kahit minsan. Ngayon, hindi tayo perfect. Paano lang tayo makakarating sa dapat nating puntahan? Sa promised land. So, yung ating inheritance, paano natin makukuha? By trusting our Father. Trusting in Jesus Christ. Kung wala tayong faith sa tatay natin, kung wala tayong faith kay Jesus Christ, hindi natin mapapasaya yung tatay natin. Hindi siya magiging joyful sa atin kung wala tayong tiwala sa Kanya. At ang turo sa atin ng Almighty Father, nagpadala siya ng mga prophets. Ang dami ng pinadalang prophets ni Almighty Father. At ipinadala niya si Jesus Christ. Hindi pa rin naniniwala ang tao. And so, dahil sa hindi natin paniniwala, saan ang punta ng soul natin? Sa eternal damnation. Dahil hindi tayo naniniwala na mas gusto natin ang buhay dito sa mundo, eternal damnation ang punta. Kahit isang kasalanan meron tayo. Isa lang, eternal damnation na.
Di ba ang daming listahan ng kasalanan? Ngayon kung may isa lang doon ang hindi ka tumupad kay Almighty Father sa law na yon, eternal damnation. Nasa Book of Romans. It's a new covenant, New Testament yan. Kaya lahat ng kahit na Old Covenant or Old Testament natin binabasa, kahit dito sa pag-travel ng mga Israelites to their promised land sa Israel, nakikita natin si Almighty Father, yung comparison ng buhay natin sa ngayon. Hindi ko alam bakit hindi nakikita ng ibang mga tao. Loving God, yun ang dapat nating gawin. Mahalin si Almighty Father. Wholeheartedly. Hindi half-heartedly. Buong puso dapat. Kaya hindi madali ang makapunta sa heaven. Sino lang yung nakapunta sa heaven na isang paniniwala lang nakapunta na sa heaven? Yung tao na kasama ni Jesus Christ na ipinako. Today you will be with me in paradise, sabi ni Jesus Christ. Pero ang hirap ng kanyang pinagdaanan, nakapako rin siya kasama ni Jesus Christ. Nagtiwala siya kay Jesus Christ, kahit si Jesus Christ nakapako. Akala niya madali yun para dun sa tao na yun na maniwala kay Jesus Christ. Isang tao, makikita mo nakapako. Maniniwala ba ako dito? Nakapako siya nakapako rin ako. Pero, nakasama niya si Jesus Christ sa paradise. Dahil nagtiwala siya kay Jesus Christ, kahit nakapako sila pareho. Ganon ang gusto ni Almighty Father. Marami tayong mga trials and tribulations. Matindi pa yung pinagdaanan ni Jesus Christ at nung nakapako na magnanakaw. Pero hindi tayo magkaroon ng faith kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. At dahil doon, hindi natin makukuha ang ating inheritance. Kaya dapat total submission to our Father through Jesus Christ. All throughout the Bible. Andito tayo. Andito si Jesus Christ. Andito rin si Almighty Father. Lahat tayo ngayon, representative ng mga tao nung mga nauna na sa atin. May representative ng matitigas ang ulo. Hanggang ngayon may matitigas pa rin ang ulo. May representative ng kung ano-ano ang pinagagawa sa buhay. Noon din meron ng representative. Walang bago. Paulit-ulit ang ugali ng tao. Nababago lang yung mukha, yung pangalan. Pero yung mga nauna na ng mga tao na nandun na sa impyerno, yung mga disobedient people, nauna na. Gusto ba natin doon? Hindi. May time pa tayo ngayon. Return to our Father. Through Jesus Christ. Kailangan kasali si Jesus Christ. Pag hindi natin glorify si Jesus Christ, hindi tayo malilinis ng dugo ni Jesus Christ. Hindi tayo makakarating sa tatay natin. Just like doon sa Passover sa Israelites. Anong nangyari sa Israelites? Naglagay sila ng dugo sa kanilang doorpost. Utos ni Almighty Father kay Moses. Utusan yung mga tao na maglagay sa doorpost ng blood. Blood ng lamb. Ngayon, kayo ng blood yung gagamit natin. Precious blood of Jesus Christ. Naiintindihan na natin. Ginawa ni Almighty Father to dahil sa pagmamahal niya sa atin. Gusto niya na
Gusto niya na maklaim natin ang ating inheritance. At huwag nating dapat makalimutan, no? Lagi nating tandaan, 1/3 lang ang makakakuha ng inheritance. Nakalagay dito sa Bible. So si Almighty Father, wala siyang sinisecret sa atin. Lahat nandito sa Bible. Lahat ng kung ano ang gusto niyong malaman tungkol kay Almighty Father, nandito sa Bible. Walang secret si Almighty Father. Ang hindi lang sa atin sinasabing Almighty Father, kung kailan darating si Jesus Christ. Bakit? Para malaman kung sino ang faithful sa Kanya. Dahil mahal na mahal tayo ni Almighty Father, kailangan mahalin din natin siya. Dahil gusto niya yung mga obedient children na nagpapasakop sa Kanya. Hindi niya gusto yung kagaya ni Lucifer. Ayaw na niyang mangyari yon. Kaya geto ang ginawa ni Almighty Father. Dahil hindi niya makip yung kanyang pagmamahal na nasa puso niya. Gusto niyang i-share, i-spread sa kanyang mga anak. Pero kailangan may kondisyon. Dapat maging successful ang anak ko. Dapat maging holy siya. Dapat gayahin niya si Jesus Christ. Yun ang nire-require sa atin. Requirements. Sa ngayon, hindi tayo perfect. But time, we will be like Jesus. Thank you, and God loves us all.